Bistado ng mga otoridad ang umano'y pogo sa basement na isang hotel sa Pasay. Arestado ang 14 na Pinoy, pati 6 na Koreanong nagpapatakbo umano ng crypto scam. Kabilang ang isang blacklisted na pala ng immigration. Nadiskubre ang mga one-time password generator na ginagamit sa pag-access ng online accounts at mga USB drive para sa mga crypto wallet. Inimbestigahan din ng hotel lalo't wala itong lisensya mula sa PAGCOR. Atrasadong sahod ang dahilan umano, kaya ng hostage ng 2 babae isang lalaki sa Maynila. Matapos ang lagpas isang oras na negosasyon, napasuko siya at nasagip ang 2 hinostage. May report si JP Soriano. Pasado alas 3 ng hapon nabulabog ang bahaging ito ng panulukan ng Rizal at Recto Avenue sa Maynila. 2 babae ang hinostage ng isang lalaki. Ayon sa isa sa mga biktima, ang sospek ay isa umanong fixer sa Recto na bigla raw pumasok sa kanilang printing shop. Ang dami ng pulis lang umabot sa kanya. Wala na siyang choice. Bigla siyang pumasok dito. Nagulat din kami, sir, di kami makapaniwala. Ayon sa mga pulis, tinutukan ito ng kutsilyo ang may-ari ng shop at dinala sa likurang bahagi ng tindahan. Kasi ginaganon na niya yung kutsilyo, ginaganon na niya. So, nung nag-usap kami, sabi ko sa kanya pang problema, nalaman ko, hindi siya binabayaran ng employer niya. So it is a financial problem. Bago ang pang-hostage, hinabol daw siya ng mga pulis dahil sa kaso ng pananaksak. Mahigit 1 oras tumagal ang negosasyon. Nagpadala kagad kami ng mga personnel namin para i-clear yung area. Kasi yun ang mismo nakaka-distract talaga pag maraming mga tao. Wala siyang marinig na radyo, wala siyang mapanood na TV. And at the same time, ang communications dun lang sa negotiator. Hiniling daw noon ang suspect na makuha ang anyay atrasadong sahod ng kanyang employer at makita ang kanyang ina. Ayon sa mga otoridad, maayos na natapos ang negosasyon at dinala sa MPD Station 3 ang suspect. Pinilang ko sa magulang niya, sa nanay niya, yung pera. Sabi ko sa kanya, yumakap ka sa akin, walang mangyayari sa'yo. Magkano yun, sir? Binaba niya 20,000. Binaba niya yung kutsilyo. That's it, na walang nangyari. Wala natapos ng maayos. Wala naman po talaga akong balak mga hostage. Napatakbo lang po talaga ako dahil po yun sa mga mahabol sa akin. Kasi po, kaya po ako napunta sa Recto ulit para kunin ko yung sahod ko. 3 araw na sahod ko na ayaw nila ibigay. Maharap ang suspect sa mga reklamong illegal detention, alarm at scandal at illegal possession of deadly weapon. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tataas na ang pasahe sa LRT Line 1 simula Abril. Ayon sa Department of Transportation, pinayagan ng 5 to 10 pesos fare increase. Kaya mula 15 pesos, magiging 20 pesos na ang minimum na pamasahe kung gumagamit ng single journey tickets. 19 pesos naman sa stored value ticket. Kung end-to-end o sa pagitan ng Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque, ang sakay magbabayad na ng 55 pesos sa single journey tickets at 52 pesos sa stored value tickets. Iniimbestigahan ng Department of Education kung may kasabwat sa loob ng kagawaran ang mga paaralang di umano'y may ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program. Ayon kay Assistant Education Secretary Jocelyn Andaya, naniniwala silang matagal nang nangyayari ang pandaraya. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 ang ghost beneficiaries ng voucher program sa 12 di pinangalanang private school ang nadiskubre ng DepEd. Dahil dyan, hindi nila binayaran ang 25 million pesos na voucher sa mga pribadong paaralan. Mula 25 million pesos ang taunang budget ng DepEd para sa programang ito, kung saan nagbibigay ng 14,000 to 22,500 pesos na voucher sa incoming grade 11 students. Isang kotse sa Pangasinan ang bumangga hanggang sa tumaob. Sumalpok naman sa poste ang isang SUV sa Parañaque matapos tambangan. Narito ang aking report. Hindi lang basta sumalpok sa poste kaninang umaga ang SUV na ito sa Parañaque dahil ang driver nito
may mga tama ng bala. Batay sa investigasyon, tinambangan ng riding in tandem ang SUV driver. Tuloy-tuloy ang putok eh. Mga 4 o 5 sunod-sunod. Yung gunman po ay yung pong angkas, multiple gunshot wounds. Habang gumugulong ang investigasyon, hindi muna pinangalanan ng biktimang 71 anyos na negosyante. Ito po ay nasa business ng pagpapaupa po ng mga bahay. Base po doon sa report po ni Hepe, hindi po yun ang motibo tinitignan nila. Bagamat may motibo po sila na tinutumbok ngayon, hindi niya lang po bilanggit muna. Dahil po sa kasalukuyan sila po ay nasa follow-up operations. Sa Ordaneta, Pangasinan, bumangga sa concrete barrier at poste hanggang tumaob ang kotseng ito na galing sa lamay. Nakaligtas ang driver nito pero ang pasahero namatay. Batay sa investigasyon, matulin daw ang kotse nang mawala ng kontrol ang driver. Allegedly po yung driver po ng sasakyan ay mga nakainom. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng nasawing lalaki. Tapos na po yung usapan pero tinanong po nila ako rin na kung magdidemanda po ako. Wala nangibabaw yung awa ko rin lang doon sa matagal po silang magkakaibigan 83 days bago ang eleksyon 2025, patuloy na inilalatag ng mga kandidato ang kanilang mga plataforma. May report si Ivan Mayrina. Sa Laguna, ibinida ni Atty. Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra-korupsyon. Sa ilang palengke sa Nueva Ecija, isinulong ni Mimi Doringo ang aumento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Senador Bongo sa government workers at tiyakin bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Nasa liga ng barangay ng Zambales naman si Philip Salvador. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lacson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abby Binay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapaigting sa criminal justice system ang tinalakay ni Senador Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Nais namang tugunan ni Congresswoman Camille Villar ang mga isyu ng food inflation at traffic. Si Senador Pia Cayetano, pinatututukan mabigyan ng magandang kinabukasan at kalusugan ng mga kabataan. Si Senador Rito Lapid, binigyan din ng free legal assistance. Si Senador Amy Marcos, pinahalagahan ang pagtulong sa mga magsasaka. At si Senador Bong Revilla, tinalakay ang pagtulong sa mga guro, estudyante at senior citizen. Sa press conference, siniling ni Atty. Sunny Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Marval Buena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layon ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Arellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Cabuyao, Laguna, iginiit ni Ariel Querubin na dapat labanan ng korupsyon. Nagsalita si Leode de Guzman kahapon tungkol sa pagkakaiba ng mga usaping panlipunan at legal. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam Aquino ang kahalagahan ng free college law. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Target daw ng COMELEC First Division na madesisyonan bago mag-eleksyon ang petisyong i-disqualify ang mga tumatakbong Tulfo dahil political dynasty umano sila. Nais ni retired AFP General Attorney Virgilio Garcia na ipa-disqualify sina ACT-CIS Party List Representatives Erwin Tulfo at Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Aniya nakasaad sa saligang batas na bawal ang political dynasty, pero ayon sa petitioner, ang depinisyong ito ay hindi maasahan lalo't hindi ito naaayon sa interes ng Kongreso. Binanggit din dito ang isang pag-aaral na nagsasabing 80% ng mga kinatawan sa Kongreso ay mula sa political dynasty. Sa kanyang tugon, ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo ang kawalan ng batas para i-define mismo
ang political dynasty. Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra rin daw siya sa political dynasty. Ayon naman sa party list na nag-dominate kay Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Sabi naman ng mga opisina ng mag-inang representatives Jocelyn at Ralph Tulfo, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon pero maaari raw politically motivated ang petisyon dahil inihain ng isa sa kalaban sa eleksyon ni Ralph o ni Representative Ralph Tulfo. Ayon sa COMELEC, mananatili sa balota ang mga Tulfo. Kahit madesisyonan nila ang petisyon, maaari pa itong iakyat sa Korte Suprema kaya maaring abutin ng eleksyon. Sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 ng Trinity University of Asia, iginawad sa GMA Network ang pinakamataas na parangal sa TV. Sa mga personalidad naman, Male News Anchor of the Year si Atom Araulio ng State of the Nation. Female News Anchor of the Year si Vicky Morales ng 24 Oras na itinanghal na Best TV News Program of the Year. Ang wish ko lang na programa ni Morales sa GMA Public Affairs ang Best Public Service Program. Best TV Sports Program host si Martin Javier. At Best Morning Show ang unang hirit. Regional TV Network of the Year naman ang GMA Regional TV. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. Best AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB. Ang top-rating public affairs show na kapuso mo, Jessica Soho, ang Best News Magazine Program. Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Nag-uwi rin ng mga parangal ang kapuso family drama na Pulang Araw. Kinilala itong Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Bumida rin sa aktingan ang mga bida nito. Best Primetime Drama Series Actress si Sania Lopez. Best Primetime Drama Series Actor si David Licauco. Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. At Best Primetime Supporting Actress si Rochelle Pangilinan. Si Raver Cruz ng hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko ang TV Actor of the Year. Habang ang girlfriend niyang si Asia's Limitless star Julian San Jose ang Music Artist of the Year. Binigyan ng citation ang kapuso P-pop boy group na Cloud7 for Breakthrough Boy Group of the Year. Habang Best Noontime Show ang It's Showtime. Hinimbok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Cheese Escudero na simulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Pimentel ang probisyon sa 1987 Constitution na dapat forthwith o agarang maglungsad ang Senado ng trial kapag nakatanggap ng Articles of Impeachment galing sa Kamara. Bago rito, may inihaing petition for mandamos sa Korte Suprema para atasan ng Senado na sinimulan na ang impeachment trial ng bise. Inatasan na ng SC ang Senado na magkomento sa loob ng 10 araw. Wala pang tugon si Escudero, pero dati na niyang sinabi na hindi pwedeng simulan ang impeachment trial habang naka-adjourn ng Senado o ang sesyon ng Kongreso. Dumulog naman sa Korte Suprema ang ilang kaalyado ng pamilya Duterte para isantabi ang naging impeachment complaint at pigilan ang impeachment trial. Anila, hindi nasunod ng Kamara ang tamang proseso. Tinawag ni House Secretary General Reginald Velasco na moot o wala nang saysay ang petisyon. Nasa archives kasi ang 3 naunang impeachment complaint habang naitransmita sa Senado ang ika-4 na reklamo. Historic ang naging pagsilang ng pinakabagong Philippine eaglet ng isang bird breeding sanctuary. Meet Riley, ang chick number 31 ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City na napisa noong January 16. Ang pagsilang kay Riley na anak nina Sinag at Dakila ay kauna-unahang documented na unassisted natural hatching ng agila. Excited ding ibinalita ng foundation na patuloy na lumalakas si Riley at nakatakdang ilipat sa mas malaking pugad bukas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.